umagang ito. Department of Energy, pangungunahan ng interagency meeting ngayong araw kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa Mindanao. Negosyo sa Tagum City, lubhang apektado ng 7 oras na brownout kada araw. Isang araw bago ang weigh-in, pambansang Manny Pacquiao, patuloy pa rin ang ensayo. Pinoy boxing fans, excited na sa labanang Pacquiao-Clottey. Landslide sa China, 17 patay. Sa Australia, elepanteng inakalang patay sa loob ng sinapupunan, ipinanganak ng malusog ng kanyang ina. Mga bagong gadget na makatutulong sa kalusugan ng tao, alamin. At ang unang sulyap sa trailer ng The Twilight Saga, Eclipse. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pitong oras kada araw na brownout sa Tagum City, malaking perwisyo sa mga residente at maging sa mga maliliit na negosyo. Ang mga pulis naman todo alerto pagkagat ng dilim para matiyak ang seguridad sa lungsod. Darito ang report ni Sherry Ann Torres. Ilang minuto pagtungtong ng alas 6 ng gabi, muling nangyari ang kinatatakutan ng mga taga-Tagum City, Davao Oriental, ang malawakang brownout sa kanilang syudad. Ayon sa mga nakausap ng GMA News, malaking perwisyo na ang naidudulot ng brownout sa kanila. 2 beses kasi sa isang araw mag-brownout sa Tagum, 4 na oras sa tanghali at panibagong 3 oras sa gabi. Kaya ang resulta, tigil trabaho at todo tiis sa matinding init. Ang ilang mga estudyante na nagra-rush ng kanilang school projects, wala magawa kundi magsiuwi na lang nang bigla na namang maputol ang supply ng kuryente kagabi. Mga kliyente sila ng isang internet shop na ayon sa staff ay nalulugi na dahil sa araw-araw na brownout na nararanasan nila simula pa noong Pebrero. Ang dapat kasing alas 9 na umaga hanggang alas 8 ng gabi nilang internet shop, alas 6 pa lang, napipilitan ng magsara. Bago magkaroon ng mga brownout? 1.5 nga, then yung may burnout na, 1 na lang. 1 na lang? 9. Lugi na. Ang 2 kliyente naman sa isang spa clinic inabot din ng brownout. Daing tuloy ng therapist nilang si Marife Mantigmas, 2 na lang ang kliyente nila nakuha sa maghapon, hindi pa natapos. Yung mga client, sinasabihan namin na umaga na lang magpunta kung pwede. Maging ang ibang may trabaho, hirap din sa brownout na gabi-gabi nilang nararanasan. Gaya ng gwardyang ito na triple na ang laging baong alerto sa pagbabantay sa bangko na pinagjudyutihan nila. Kawatan or other one. Kasi di mo makita kasi gaya dito walang generator yung building nila. Di namin makikita. Yung ginagamit namin yung spot na lang para kung may tao magpasok, tinitingnan lang namin. Pagpatay ng supply ng kuryente sa Tagum City, agad sumunod ang pag-iikot ng mga pulis sa bawat kalsada para masigurong ayos ang sitwasyong pangseguridad sa syudad. Kasabay nito, ang muling pagsisindi ng mga kandila ng mga residente at mga nagtitinda sa Tagum na sinasabayan din nila ng pananalangin na sana matapos na ang madilim na krisis sa kanilang syudad. Mula sa Tagum City, Davao Oriental, para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting. Department of Energy, pangungunahan ng interagency meeting ngayong araw kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa Mindanao. Ilan sa nakikitang solusyon ang pag-upa ng generator, power barge at gayon din ng load sharing. Narito ang report ni Teresa Andrada. Sa gitna ng lumalalang krisis sa kuryente ng Mindanao, nagdeklara na si Pangulong Arroyo ng State of Calamity sa buong rehiyon. Dahil dito may kapangyarihan na ang mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na gamitin ang 5% ng kanilang calamity fund para tugunan ang power crisis. Sabi pa ng palasyo, magagamit na rin ang 50 bilyong pisong unprogrammed fund ng gobyerno na nakalaan sa kalamidad. The crisis has a definite time period and we want to be able to hit the ground running as quickly as possible and roll out the solutions as quickly as possible. Kung 50 billion pesos, that should hopefully that will be enough to do what needs to be done po dito sa Mindanao. Sabi ni Mindanao Development Authority Chairman Jesus Dureza, DOE ang lead agency na magpapatupad ng mga inilatag na opsyon. Kabilang dyan ang pag-uupa ng mga generator set at power barge para maibsan ang power deficit sa Mindanao. Posible rin daw magkaroon ng load sharing kung saan paghahatian ng maliliit na establishmento ang sobrang supply ng kuryente ng mga malalaking kumpanya.
Patuloy ring pinag-aaralan ng gobyerno ang paglipat ng oras ng trabaho sa mga pabrika at planta mula umaga sa gabi. May konting resistance yata I've heard among some of the workers tungkol sa pagtrabaho sa gabi, pero I don't think this is anything that cannot be worked out with the proper consultation. Umaasa naman ang Zamboanga City Chamber of Commerce na maiibsan na ang problema sa kuryente sa Mindanao. Kasabay nito, sinabi ng grupo na hihikayatin daw nila ang mga independent power producer na magtayo ng planta para di na maulit ang power crisis doon. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. At kaunay po niya, makausap natin si Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar. Yusek Olivar, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo mga nakikinig dito po sa unang hirit. Opo, yung interagency meeting, ano pong pag-uusapan mamaya, Yusek? Well, siguro po ilalatag na po yung mga detalye na kailangan sundan para po may sakatuparan ang ang magagawin natin mga programa para lutasin ang power crisis sa Mindanao po. Opo. Yung tama ho ba 55 billion pesos na unprogrammed fund ng gobyerno? Wow, ang laki naman, no? Ang narinig ko po, may 50 billion, merong 65 billion. Oo. So, basta po ang matitiyak natin, hopefully malaki available na unprogrammed funds para gamitin po sa paglutas ng problema sa Mindanao. So itong amount na ito, galing sa pag-aaral? Sa pag-aaral? Ito po, mga estimate lang po ito, no? I've heard different numbers. Pero hindi ko pa alam kung anong availability exactly at kung magkano sa mga unprogrammed funds ito para gamitin po sa power crisis. No? Saan nga po gagamitin na bilyong piso ito? Saan po gagamitin? Well, mainly po ay para bumili ng mga para umupa ng mga generating sets, para umupa ng mga power barges, at kung ano pa kailangan gastusan ng national government para sa ayusin ang problema dyan. At tapos sa local level naman, dahil po may state of calamity, pwede na rin immobilize ang kanilang 5% calamity funds para dyan. Sino magbabantay dito sa pondong ito, Yusek? Well, ito po ay lahat naman po na ginagawa natin nakabantay naman po ang nakabantay ang sa loob ng gobyerno, yung within the agencies concerned. Nakabantay naman palagi ang COA dyan. Tapos meron naman tayo mga nagbabantay mula sa civil society. So maasahan po natin lalo na sa bagay nito na napaka-transparent at pinag-uusapan po na lahat, matitiyak po natin na babantay itong mabuti. So sa pagkakatong ito, masusolusyonan na ho ba yung power crisis dyan sa Mindanao, Yusek? Sa short term po, sapagkat meron tayong malaking deficit dulot po ng El Nino na naapektan po yung mga hydroelectric sa Mindanao, no? Inaasahan natin na kapag dumatito po yung mga ulan in late June or early July, magsisimula na pong tumaas ang mga water level sa Mindanao at muli po babalik sa normal mga hydroelectric po dyan. So temporary lang po itong pagdeklara ng state of calamity. Oras na mag-normalize, automatic din tatanggalin po. Of course naman po. This temporary solution to a temporary problem, bagamat seryoso. Yusek, salamat. Good morning. Salamat din po sa inyo. Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar. Magpapakalat naman po ang NCRP o ng mga karagdagang tauhan sa mga lugar kung saan gaganapin ang mga graduation para mapigilan po ang mga krimen. Kaugnay niya, makakusap natin live sa studio si Manila Police District Director Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay. Chief Superintendent Magtibay, good morning. Good morning, Igan, at sa mga nanonood ng unang balita. Opo, yung ating mga pulis, ano pong utos? Sabi ho ni NCRP o Director Roberto Rosales, dagdag na tauhan daw sa mga graduation venue. Ano ba natanggap natin mga impormasyon na may mga nanggugulo ho ba? Wala naman tayong direct na mga informasyon na natatanggap na magkakaroon ng kaguluhan. Pero alam mo naman, may ilang grupo tayo na binabantayan dahil baka samantalahin nila magkaroon ng salisi at saka snatching dito sa